Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. May nakikita paraan si Vice President Sara Duterte kung paano isa sa katuparan ang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Gayunman tumanggi itong ibahagi kung paano matutupad ang pangakong ito ng pamahalaan. Ang Malacanang tinawag na makasarili ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Jed Teresina. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw tutulungan. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kung papaano maisasakatuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022 ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu eh. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumwelta ang Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makasarili ang naging tugon ni VP Duterte. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Giit pa ng Malacanang na ang paglilingkod sa bayan ay hindi dapat ginagawang personalan o parang laro lamang. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Sa ngayon ay ipinagpaliban muna ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas dahil sa total ayuda ban na ipinatutupad ng Commission on Elections hanggang sa mismong araw ng eleksyon, May 12. Plano itong ituloy ng DA sa Martes, May 13, isang araw pagkatapos ng 2025 midterm elections. Jed Teresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng Anti-Red Authority o ARTA laban sa mga lokal na pamahalaan na bigong makapaglagay ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. Sa pamamagitan sana nito ay mas mapabibilis at mapagagaan ang pagnenegosyo sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya we expect po within the week or next week, sasampahan po natin ang kaso about 131 local government units. Bigong makasunod sa itinatakda ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act ang nasa 131 local government units ng bansa. At sa kabila ng paulit-ulit na paalala, hindi pa rin sila nakatugon sa hinihingi ng pamahalaan. Bunsod nito, nagpasya na ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na ituloy ang paghahain ng reklamo laban sa kanila. Hindi lang po dahil required sila ng Ease of Doing Business Law for all local government units to set up and operationalize an electronic business one-stop shop. Sinasabi din po doon ng heads of agencies, the mayors,
are responsible for not complying with the ease of doing business law. At dahil hindi po sila sumagot, yun po ating legal basis. And hindi po kami natatakot na sampahan sila ng demanda because we have a legal basis for it. Sa pamamagitan ng Electronic Business One-Stop Shop, makapaglalabas agad ang LGU ng business permit sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi na idinitalya ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez kung aling LGU ang posibleng maharap sa kaso. Sa datos ng ARTA, sa 1,642 na LGUs, 115 lamang ang compliant sa e-boss. Ayon kay Secretary Perez, karaniwang problema ng ilang LGU ay ang mahina umanong internet connection at kawalan ng budget. Tinatarget na bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos ay makapaglagay na ang lahat ng LGU ng Electronic Business One-Stop Shop. In 2028 po, ang ating gusto ay lahat po ng local government units should be compliant with Electronic Business One-Stop Shop because we know that by attracting businesses to come in, that's why we're replacing red tape with red carpet because this is the number one concern amongst the businessmen. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas malalimang investigasyon ang gagawin ng Commission on Elections o COMELEC sa tatlong nahuling nagpakunwaring empleyado ng komisyon sa Laguna kahapon. Samantala, pinalawig ng COMELEC ang pre-voting enrollment para sa overseas internet voting hanggang May 10. Ito ang balita ni Dante Amento. Mga impostor yung mga taong ito at hindi po talaga sila tunay na empleyado ng COMELEC. Ibig sabihin, yan yung mga hinahanap natin ng mga nakakaraan. Anong ginagawa nila doon sa lugar? Doon sa lugar mismo kung saan nakaimbak sa Santa Cruz, Laguna. Yung mga machine. Nababahala ang Commission on Elections o COMELEC sa isyu ng pagkaaresto kahapon ng tatlong kalalakihan na nagpakunwaring tauhan ng komisyon mula sa COMELEC main office. Nahuli ang mga ito ng Philippine National Police matapos natangkain sanang mag-inspeksyon sa automated counting machine sa isang paaralan sa Laguna. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, paiimbestigahan nila ang insidente. Kamakailan may mga ulat na natanggap ang COMELEC na may mga nag-iikot sa bansa at nag-aalok na kaya nilang ipanalo ang isang kandidato kahit hindi mga ngampanya basta magbayad ng malaki sa kanila. We will go deeper on that. Hindi po kami papayag na basta-basta ganyan na lang. Ganong may mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa ng mga nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ang ating ating eleksyon. Pwede nilang ipanalo basta magbabayad ng milyon. Samantala, sinimula na kaninang umaga ang pag-deliver o paghahatid ng balota sa treasurer's offices ng mga lungsod at nag-iisang munisipyo sa National Capital Region o NCR. Unang inihatid ang mga official ballot para sa Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Samantala, bukas ang para sa Muntinlupa, Pateros, Taguig, Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque City. Pakiusap ng COMELEC, bantayan ang pagdating ng mga balota at maaaring magpadala ng watchers ang mga kandidato kung saan ito ilalagak. Iniimbitahan natin ang mga partido politikal, ang mga kandidato, ang mga interest group, citizens, magpadala kayo ng mga representante sa opisina ng mga local treasurer po natin sapagkat expectedly ngayong araw na ito, doon sa aking mga nabanggit, itong mga balota na ito ay madidistribute sa mga syudad na intended para sa araw na ito. Sa datos mula sa COMELEC Printing Committee, nasa 7,581,734 ang mga balota na nakalaan para sa Metro Manila. So far po, kung napansin nyo, wala pong untoward incident, wala pong tayong naging problema sa deployment, hindi lamang ng mga balota kung hindi ng iba pang election paraphernalia, katulad ng mga ACM, mga baterya at iba pang gamit. Kaugnay pa rin ng 2025 midterm elections, pinalawig ang pre-voting enrollment para sa internet voting ng ating mga kababayang overseas voter. Mula sa orihinal na May 7 deadline, extended ito hanggang May 10 ng alas 11 ng gabi. Ang desisyon ng komisyon ay dahil na rin sa mababang bilang ng pre-voting enrollees na mahigit 134,000 lamang as of May 6.
may mahigit 1.2 milyon na rehistradong overseas Filipino voters. Samantala, umaasa naman ang COMELEC na samantalahin ng ating mga kababayan abroad ang natitirang ilang araw para sa pre-enrollment. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Dumating sa Negros Oriental ang halos 2,000 pulis na magbabantay para sa seguridad ng halalan sa Negros Oriental. Samantala, ilang mga botante naman ang ihahatid sa kanilang mga polling places para makaboto sa Lunes. Ito ang balita nila Lane Moreno. Live. Lalaine, bakit ganoon karaming pulis ang darating doon sa Negros Oriental o ipakakalat diyan sa Negros Oriental? Matindi ba ang security risk diyan sa lugar at anong partikular na mga lugar diyan sa Negros Oriental ang tatauhan ng mga pulis? June, ito kasing Negros Oriental sa ngayon ay may 2 lugar na kabilang sa red category. Yan ang Giholngan City at bayan ng La Libertad. Dahil itong mga lugar na ito ay mayroong presensya ng New People's Army at itong nakaraang linggo lang ay nagkaroon ng encounter dyan sa bahagi ng Giholngan City at ilang mga residente ang inilikas, pero nakabalik din naman itong May 1 sa kanilang mga lugar. Maliban doon, may ilang lugar pa rin na nasa orange category dahil last election ay isilalim ang mga ito sa COMELEC control. At maliban dyan, Juno, yan lang ang pinabantayan ng COMELEC dahil ayon naman ng PNP. Dahil ayon sa PNP ay wala naman silang namomonitor sa ngayon ng mga miyembro ng mga private armed groups sa probinsya dahil ang mga ito ay sumuko na, ang iba naman ay napatay na at ang iba ay wala na sa bansa. May 3,000 force multipliers ang ide-deploy sa probinsya ng Negros Oriental kaugnay sa paparating na midterm elections. Kasama na rito ang mahigit 2,000 pulis mula sa PRO NIR at higit 1,000 mga tauhan ng Philippine Army at Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ide-deploy ang mga ito sa mga lugar na posibleng magkaroon ng banta sa seguridad, kabilang na ang Giholngan City at La Libertad na nasa red category dahil sa presensya ng New People's Army. Masigpitan na rin ng PNP ang checkpoint sa probinsya. 2 hanggang 3 checkpoints na ang isasagawa sa bawat bayan sa lalawigan. Sinabi naman ng PNP na wala nang nag-ooperate na private armed group sa Negros Oriental dahil ang mga ito ay nahuli na. Maliban dito, tutukan din ng PNP ang posibleng pagsabog ng Mount Canlaon lalo na sa pag-evacuate sa mga residente at may mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na malapit sa bulkan. Samantala, 6,871 na mga registered voters sa Negros Occidental na apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon ang ibabiyahe sa mismong araw ng halalan sa May 12. Kabilang dito ang mga botante ng Bago City, La Carlota City, Pontevedra, La Casillana, Moises Padilla at Murcia. Ayon sa Office of the Civil Defense, sila ang mga nasa evacuation centers at temporary shelters nang sumabog ang Bulkang Canlaon. Hindi pa kasi pinapayagang makauwi sila sa kanilang lugar dahil sarado pa sa publiko at mga residente ang mga lugar na sakop ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Sa araw mismo ng botohan ay ihahatid sila sa kanilang mga polling centers. Ang iba naman sa kanila ay ibabiyahe papunta sa mga paaralan na kanilang mga alternative voting centers. Ang kanilang voting precinct naman ay nasa loob ng danger zone o di kaya ay ginapit muna ng evacuation center. Ang DSWD ang mangunguna sa pagbiyahe ng mga displaced persons. Pero tutulong din naman ng LGU na authorized lamang ng COMELEC. Ang mga sasakyan ng LGU ay lagyan ng mga banner o lalagyan ng mga banner at signages ng COMELEC. Samantala, June, sakaling tumaas pa ang aktibidad ng Bulkang Canlaon o isailalim ito sa Alert Level 4, ay nakahanda na ang preparation nitong COMELEC at ng Office of the Civil Defense. Pero kanina sinabi ng COMELEC na kapag talagang lumala pa ang sitwasyon ng bulkan ay mas uunahin nila
itong kaligtasan ng mga residente at mga guro compare doon sa pagboto dahil ang pagboto naman ay pwedeng i-postpone kung kinakailangan. At dun sa ulat din ng OCD, nasa 16,000 ang mga registered voters na apektado dito sa Alert Level 3 at nasa 75,000 naman na mga botante ang maapektuhan kapag itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Canlaon. Yan muna ating balita mula rito sa Dumaguete City, Negros Oriental, June. Doon tayo alalain doon sa mga evacuees na dadalhin doon sa kanilang mga presinto. Doon ba sa mga eskwelahan na yon ay meron silang bukod? Kasi madami-dami yan. Kung makikita natin, 7,000 o 6,000 to 7,000. Meron ba silang bukod na presinto talaga na magkakasama na sila, Lalaine? June, ang sabi kasi ng COMELEC para hindi sila mahirapan kung saan presinto sila naka-assign ay kumbaga sa isang presinto kung sino yung mga botante, doon sila mismo naboboto, hindi pwedeng open to all kumbaga, June, o pakalat-kalat itong mga polling centers ng COMELEC. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hindi tinanggap ng nakaalitang motorista ang nag-viral na motovlogger ang apology letter nito matapos ang nangyaring road rage sa pagitan nilang dalawa. Ayon sa motorista, sasampahan pa rin niya ng kaso ang vlogger sa kabila ng paghingi nito ng dispensa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sir, ibig sabihin hindi niyo po ba tinatanggap yung apology kanina? Hindi. Kasi hindi naman siya nung magsasalita eh. Patok naman. Hindi sinsero ang paghingi ng tawad. Yan ang naramdaman ni Jimmy Pascua, ang nakaalitang motorista ng motovlogger na si Aliana Marie Bautista o mas kilala sa pangalang Yana Motovlog, sa paghingi nito ng dispensa sa nangyaring road rage noong 1 linggo. Sa isinagawang administrative proceedings kanina sa tanggapan ng Land Transportation Office, tanging abogado lamang ni Yana ang dumalo upang katawanin ito. Dala ng abogado ang apology letter ng kanyang kliyente kung saan nakalahad dito ang pag-amin sa kanyang pagkakamali at paghingi ng tawad sa nangyaring insidente. Nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. Ayon kay Jimmy, mas maigi sanang personal na humingi ng paumanhin si Yana, lalo na at malaki ang naging kahihiyan nito, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Sa kabila ng apology letter na pinadala ni Yana, itutuloy pa rin na nakaalitang motorista na magsampa ng kaso laban dito. Paabutin po namin sa korte. So magsasampa po kayo ng reklamo? Opo. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasama na lang po namin. Ayon naman sa hepe ng LTO Intelligence and Investigation Division, hindi ititigil ang isinasagawang administrative investigation dahil lamang umami na si Yana sa kanyang kasalanan. Mas mapapadali po yung pag-resolve natin ng kaso dahil in-admit na po niya. Ang hihintayin na lang po natin is the documents of the motorcycle and inspection. Inaasahan naman ang susunod na pagdinig sa May 8, Huwebes, alas 10 ng umaga, kung saan kailangan ng maisumite ang motorsiklo na ginamit, pati ang ORCR ng sasakyan at driver's license nito. Samantala, batay sa binasang apology letter ng abogado ni Yana, tinatanggap at ginagalang nito ang anumang kaparusahan na ipapataw sa kanya. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umunoy substandard bollards sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kasunod ng aksidente sa departure area ng paliparan kung saan dalawa ang nasawi kabilang ang isang bata.
Samantala, kwestiyon ng ilang kongresista ang kalidad ng istruktura na inilagay noong taong 2019 ayon sa ulat. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Hindi napigilan ng security bollards ang malagim na insidente sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 noong Linggo, May 4. Katunayan, natanggal ang isang bollard ng humaharurot na sasakyan kaya hindi naprotektahan ang mga tao sa departure area ng paliparan. 2 ang nasawi sa insidente, kabilang ang isang batang babae. Ayon sa Malacanang, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa inilagay na security bollards. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Nagsalita na rin ang ilang kongresista kaugnay ng issue. Kwine-question nila ang anilay pagiging substandard ng mga istrukturang ito. Supposedly itong bollards na to dapat iprotektahan nila yung mga pasahero eh. 'Di ba? Bakit bumigay? Substandard ba ito? Mababaw ang bollard pero malalim ang issue ng korupsyon. Batay sa isang dokumento na nakalathala sa webpage ng Manila International Airport Authority o MIAA, 8 milyong piso ang halaga ng inilaan para sa paglalagay ng security bollard sa curbside area ng NAIA Terminals 1, 2, 3 at 4. July 26, 2019 ang nakalagay na completion date sa proyekto. Iniimbestigahan na ng MIAA at ng operator ng NAIA na New NAIA Infrastructure Corporation ang security bollards. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ngayon ng audit ang private operator ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na New NAIA Infrastructure Corporation sa mga security bollards sa paliparan. Tutukuyin ng NAIA ang enforcement na gagawin sa mga bollards kung dapat bang mas malalim ang pundasyon nito o magsagawa ng structural upgrades. Ang mga bollards nila ay naikabit noon pang 2019 kasabay ng ibang protective barriers. Bukod dito, gagawa na ng NNIC ng bagong disenyo ang area ng departure passenger drop-off sa Terminal 1 at Terminal 2 para sa mas ligtas na curbside. Ayon sa NNIC, seryoso ang naging insidente noong weekend na ikinasawi ng 2 individual at dapat madaliin ang mga hakbang para mas maging ligtas ang mga pasahero sa NAIA. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza. Makikipagtulungan ang 6 na US governors sa 6 na probinsya ng Canada upang maiwasan ang epekto ng 25% Trump tariffs na banta ng US sa Canada. Sinulatan ng mga gobernador ng New York, Massachusetts, Maine, Connecticut, Rhode Island at Vermont ang 6 na premiers ng Canadian provinces upang imbitahan ang isang economic meeting sa Boston sa mga susunod na linggo. Kabilang sa inaanyayahan ang mga premiers sa mga probinsya ng Ontario, Quebec, New Brunswick, Newfoundland, Labrador, Nova Scotia at Edward Island. Ayon kay Massachusetts Governor Maura Heasley, nais ng mga northeastern states na panatilihing bukas ang trade at commerce ng kanilang mga estado sa Canada. Gayon din na manatili ang maayos na komunikasyon sa mga probinsya nito upang wag masira ang bilyon-bilyong halaga ng trade na dumadaan sa pagitan ng Canada at mga estado ng Amerika. Handang magbigay ng $1,000 na incentive
ang administrasyon ni US President Donald Trump kasama ng libreng biyahe para sa mga undocumented migrant na voluntaryong aalis pabalik sa kanilang bansa bilang bahagi ng bagong self-deportation program. Ayon kay Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem, bukod sa mas ligtas at mas maayos, mas mura rin umano ang ganitong insentibo kumpara sa karaniwang gastos na $17,000 para sa sapilitang deportation. Simula Enero, umabot na sa 152,000 ang napadeport sa ilalim ni Trump, bilang na mas mababa kaysa sa 195,000 sa parehong panahon sa ilalim ni former US President Joe Biden. Planong muling palakasin ni US President Donald Trump ang movie industry ng Estados Unidos. Naisumite na rin ng mga appointed Hollywood ambassadors ang kanilang proposal upang buhayin ang Hollywood. Ito ang balita ni Klein Sinka. So we're going to meet with the industry. I want to make sure they're happy with it because we're all about jobs. Sisimulang talakayin ni US President Donald Trump kasama na aktor at ambassador to Hollywood na administrasyon na si Jon Voight ang proposal na isinumite ni Voight upang maibalik ang sigla ng movie industry ng bansa. Kabilang sa proposal ng Hollywood Ambassador ang federal tax incentive, tax codes reforms, pagtatayo ng co-production treaties sa ibang bansa at subsidies sa mga production infrastructures gaya ng theaters at iba pa. Kung may sasakatuparan ng Trump administration, tututukan din ng proposal ang job training at limited tariffs sa ilang bahagi ng industriya. Ayon kay Trump, bumagsak ang Hollywood dahil sa pagpapabaya ng mga politiko na i-outsource ang movie creation sa ibang bansa. Film industry has been decimated by other countries taking them out and also by incompetence. Makikipagpulo ang pamahalaan sa mga susunod na araw sa mga labor unions, streamers at movie creators upang talakayin ang mga paraan upang mapatibay muli ang movie production sa Amerika. Nitong weekend, inanunsyo ni Trump ang plano nitong patawan ng 100% tariffs ang mga pelikulang ginawa sa ibang bansa. Bukod kay Voight, inappoint din noong Enero bilang Hollywood Ambassador ni Trump ang mga aktor na sina Mel Gibson at Sylvester Stallone. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagdiriwang ng United Kingdom ngayong Linggo ang ika-80 anibersaryo ng Victory in Europe o VE Day sa pamamagitan ng 4 na araw ng paggunita sa pagtatapos ng World War II sa Europa at sa mga bayaning nagbuwis ng buhay. Nagsimula ang mga selebrasyon sa London noong Lunes, pagpatak ng 12:00 ng tanghali nang tumunog ang Big Ben at binigkas ang talumpati ni Winston Churchill mula 1945, kasunod ang 1,300-strong military parade mula Parliament hanggang Buckingham Palace na sinaksihan ng royal family. Sa Tea Party sa palasyo, itinampok ang mga kwento ng veterans na nagpapaalala o nagpaalala na ang selebrasyon ay hindi lang para sa tagumpay kundi upang wag nang maulit ang mga karumal-dumal na pangyayari ng digmaan. Nagtapos ang araw sa makasaysayang flypast ng Red Arrows at sa mga darating na araw ay inaasahang masusundan pa ang mga seremonya. Kabilang ang paglalagay ng 30,000 ceramic poppies sa Tower of London at pagsindi ng 2,500 beacon sa buong United Kingdom. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Malaki ang tiwala ng pamunuan ng pambansang pulisya na hindi malulusutan ni David Tan Liao ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Cue. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sisiguruhin nila na hindi na ito makalalabas ng kulungan gaya ng mga nauna nitong kidnapping cases. Ito ang balita ni Leia Ilagan. No, we have enough evidence. In fact, dun sa forensic natin, nandun na siya eh. So hindi na niya pwedeng i-deny. Kampante ang Philippine National Police na mabubulok na sa kulungan
Si David Tan Liao ang itinuturing na mastermind ng PNP sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kompleto sila sa ebidensya kaya tiwala silang hindi mababasura ang kaso gaya ng nangyari noong 2009 sa kasong kidnapping at 2022 sa kasong serious illegal detention laban kay Liao. CCTVs and of course yung evidence po, scientific evidence na nandun siya sa area ng time na nandun po yung victim po natin, yung dalawang victims po natin. So 100% po kami. Dagdag pa rito, ang bigat ng ginagawa nilang pag-trace sa perang nakuha ng mga ito sa pamilya Ke, katulong ang Anti-Money Laundering Council. Ipakukulong po natin silang lahat at ipahihinto po natin itong ganito. So yun po, kaya lang namin pinakita natin na bakit yung tool nila, paano na pupunta yung pera. Because pagka ito, meron pang tool sila, there is na pwede lang gawin eh. Pwede silang manghidap kasi hindi na uso yung physical money ngayon. Ang laban na ngayon, e-wallet, cryptocurrency. In fact, pagka napunta yung pera sa blockchain, hindi mo na makita. Sinabi din ni Chief PNP na kasama sa pananagutin nila ay ang junket operators na nagagamit sa illegal na aktibidad. Katunayan, mayroon na silang rekomendasyon na ipasara ang 2 junket operators kung saan idiniposito ng mga suspect ang ransom money. Of course, ang sa amin is purely recommendations. No? Ang ano lang namin is yung of course, yung sa AMLAC natin, of course, dun sa PAGCOR. Because they're the one regulating po yung mga casinos po natin, not us. Kahapon, ipinakita ng PNP ang money trail kung saan bukod sa 2 junket operator, mayroon pang 10 e-wallets na pinaglagyan ng pera bago ikalat sa crypto wallet. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsampa na ng reklamo ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police laban sa isang lalaking vlogger sa Davao. Ito ay matapos matukoy ng pulisya na ito ang nagpakalat ng impormasyon na niraid ng nasa 30 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at 70 Special Action Force o SAF Commandos mula sa Luzon ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat ng fake news ang naturang vlogger dahilan para sumugod ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa bahay nito. Ang napahil po na kaso ay violation po ng Revised Penal Code Article 154 o ito po yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 10175 o ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang naturang vlogger ay nag-umpisa noong May 1, 2020. Mayroon itong 218,000 subscribers at umaabot na sa mahigit 20 million na views sa kanyang mga vlog. At sa kapapasok lamang po na balita, inatasan ng Ombudsman ng Department of the Interior and Local Government, Criminal Investigation and Detection Group, Department of Justice, Philippine National Police at Department of Foreign Affairs na magsumite ng counter-affidavit kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat ito sa hiling ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ang mga high-ranking officials na sangkot sa pag-aresto. Nakasaad sa dokumento ng Ombudsman na ang kabiguang maghain ng counter-affidavit sa loob ng nabanggit na panahon ay ituring na waiver ng karapatan ng mga respondent na magsumite ng controverting evidence at preliminary investigation na dapat magpatuloy ng naaayon. Hindi nabigyan ng patas na pagkakataon para makapagsalita sa pagdinig ng Senado. Ito ang inihayag ng Infinitus Marketing Solutions na public relations o PR firm ng Chinese Embassy. Dapat maingat din nila sa lahat ng aspeto ng investigasyon si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, chairman ng komite na nagsagawa ng investigasyon.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We have also had to face concerns about our safety, given a lot of information have been shared online, something I take very seriously. Nakatatanggap ng mga banta at personal na pag-atake ang mga tauhan ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated, ang kumpanyang binayaran ng Chinese Embassy para sa public relations o PR service. Ito ang inihayag ni Pin Lee alias Paul, co-founder at marketing partner ng kumpanya, matapos isiwalat sa Senate hearing na may troll farm operation umano ito para pakialaman ng 2025 midterm elections. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, may ilan pang dokumentong ibinunyag na konektado umano sa Infinitus. Kabilang dito ang pagpapalaganap umano ng naturang PR firm ng impormasyon kaugnay ng kahalagahan ng China sa Pilipinas at pagre-report nito ng kumpanya sa Chinese Embassy. Mariin naman itong itinanggi ng Infinitus at nilinaw na wala itong koneksyon sa sinumang Chinese spy. Yesterday's Senate hearing was supposed to be a venue for truth, but I was told over and over that I would only deny everything. Yet, I was not even given a fair chance to explain or speak for myself. Sa kabila nito, sinabi ng Infinitus na handa silang makipagtulungan, partikular na sa investigasyon na kasalukuyang isinasagawa ng National Bureau of Investigation. Kumpiyansa rin ang mga ito na hindi aplikable sa kanila ang mga kasong treason o pagtataksil sa bayan at espionage o pag-espiya gaya ng nabanggit sa pagdinig. Gayunman, sinabi ng abogado ng Infinitus na si Attorney Robert Labe Jr. na pag-aaralan nila ang kasong ito. Ngunit wala silang balak na maghain ng kaso kaugnay ng pangyayari. Most likely, because this was being brought in the floor of the Senate, we understand the case of Pobre versus Defensor, that the good senator is under the parliamentary immunity. So other than that, perhaps it is also his duty to protect the Philippines, but what we are trying to do here is he must be a little bit circumspect because this is not just an ordinary accusation. It involves diplomatic relations between China and Philippines. Sinusubukan pa rin ng UNTV News and Rescue na kunin ang tugon dito ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na siya ring chairman ng Kubite. Bagaman pagkatapos ng huling Senate hearing nito kahapon, nagpahayag ang mababatas na kumbinsido pa rin ito na patuloy pa rin umano ang troll farm operation ng Infinitus. Yes. Hanggang ngayon, nag-subside lang ng kaunti. Pero yung nakapaskil sa door nila, nagre-recruit pa ng mga keyboard warriors eh. Must have at least 200 followers sa TikTok bago katanggapin. Sinabi rin ni Senador Tolentino na ipauubayan na niya sa NBI ang investigasyon at pagsasampa ng anumang kaukulang kaso na matutuklasan nila laban sa Infinitus. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakalabas na ng exclusive economic zone ng bansa ang nakitang Chinese research vessel ng China na nag-deploy ng deep sea submersible vessel sa loob ng teritoryo ng bansa. Hindi nilubayan ng barko ng PCG ang naturang research vessel hanggang makalabas sa EEZ. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na ipaglalaban ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea na may dignidad at lakas. Ito ang balita ni Ryan Lacanale. Yes, this is the first time that we were able to basically document that the Chinese research vessels are deploying such submersible research capability. Sa unang pagkakataon na dokumento ng Philippine Coast Guard ang ginawang deployment ng China sa isang submersible research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kahapon, naabutan ng BRP Teresa Magbanwa ang Chinese research vessel Tanzhou Zanhao o Tanzhou 3 sa layong 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. Pagdating ng PCG, agad nilapitan ng research vessel ang isang lumulutang na bagay sa harapan nito. Umabante ang barko at itinago sa starboard ang equipment. Hindi na nakita sa video
Ngunit ayon sa PCG, isanakay na nila ang kanilang deep sea submersible vessel na kayang sumisid ng 4,500 metro sa ilalim ng dagat. Maya-maya, ibinaba nila ang kanilang rigid-hulled inflatable boat. At sa hindi kalayuan, kinuha at isinakay sa barko ang isang bagay na kulay dilaw na may pagkakahawig sa mga submersible drone na natagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. And since we do not have enough proof to tell the world and to tell the public that they are really carrying out an illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone, it's very hard for us to allege China in doing so. But this time around, as I said, this is a very successful operation dahil for the first time we were able to document them deploying submersible research vessel and also retrieving that yellow equipment that clearly shows supportive of their illegal marine scientific research. Ito ang unang pagkakataong nakita ang research vessel na nag-deploy ng mga ganitong uri ng equipment. Ngayon lang din nila na-monitor ang pinakamalaki at modernong research vessel na ito na pumasok sa EEZ ng bansa. May kakayahan ito sa deep sea mapping. Nakakabahala in a way na it's because these Chinese research vessels have the capability for deep sea mapping. No? So when you say deep sea mapping, malalim ito, and there's a possibility that they're also doing this kind of deep sea mapping in support of their submarine navigation. No? Nakadisenyo ang barkong ito sa polar exploration dahil may kakayahan ito sa ice breaking. Kaya pala isipan sa PCG ang ginagawa ng ganitong uri ng research vessel sa lugar. It is not just an ordinary marine scientific research vessel. It is also intended to have polar exploration because this is also capable of ice breaking vessel. This is currently operated by the Institute of Deep Sea Science Engineering under the supervision of the Chinese Academy of Sciences. Dahil dito, lumakas din ang teorya ng PCG na posibleng ang China ang nasa likod ng mga submersible drone na nakita ng mga mangingisda sa iba't ibang lugar sa bansa mula 2022 at ang pinakahuli nito lamang Pebrero ngayong taon. Sa inilabas na resulta ng Philippine Navy sa ginawang pagsusuri, 55 hanggang 80% ang posibilidad na galing sa China ang mga ito. It basically strengthens the possibility that the drones that we were able to monitor in different parts of the country really came from the Chinese government, since they are the ones who never really hesitate to violate the UNCLOS and to disrespect our sovereign rights within our own exclusive economic zone. Sa uling ulat ng PCG kaninang umaga, nakalabas na ng exclusive economic zone ng bansa ang nasabing research vessel. Samantala, muling inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng administrasyon sa pagpapalakas ng kapabilidad ng Philippine Coast Guard. Sa panunumpa ng mga newly promoted officer ng PCG, binigyang diin ng Pangulo ang halaga na patuloy na maipagtanggol ang teritoryo ng bansa. What you are doing is not only protecting territory. What you are doing is not only protecting citizens. You are defining for the rest of the world the territory of the Republic of the Philippines. And having done so, you are defending that territory. That is the importance of what the job has become for Philippine Coast Guard. The missions are declarations. We will always stand for what is ours, and we will do so with dignity, with integrity, but with strength. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasagip ng National Bureau of Investigation ang 10 mga biktima ng child labor sa palaisdaan sa Sual, Pangasinan na pagmamay-ari umano ng mga Chinese. Naniniwala rin ng NBI na posibleng may implikasyon ang pagkakaroon ng fish cages malapit sa power plant doon dahil maaaring maapektuhan ito ang planta at magdulot ng power blackout. Ito ang balita ni Benedict Samson. This is a rescue operation resulting in the positive arrest of 5 offenders who had been charged
charged before the Department of Justice and the rescue of 10, mostly minors. Tagapagpakain ng isda at tagabuhat ng sako-sakong feeds na may bigat na 50 kilo kada sako. Ito ang trabaho ng nasa 10 biktima ng child labor na nasagip ng National Bureau of Investigation sa isinagawang rescue operation sa isang compound sa palaisdaan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ayon kay NBI Agent on Case Rainier de la Cruz, ang naturang mga menor de edad ay pinangakuan ng nasa 9,000 pesos na buwanang sahod, ngunit hindi naman ito naibigay sa kanila. Nadiskubre rin ng NBI na 2 nasagip na menor de edad na babae ay kasalukuyang buntis. Considering that these are minors, they were forced to work, they were recruited from the provinces at napakataas ng presyo ng kanilang pangangailangan. Kung kaya pasok ito dun sa death bandage, yung hindi na sila makawala, utang ng utang na lang. This is a form of involuntary servitude. Wala na silang magawa. Nandyan sila, walang safety gear. You look at the video, kawawa yung mga bata, the minority of age. So this rescue operation was found positive, wherein we have rescued 10 minors on site, 5 17 years old, 2 12 years old, 2 13 years old, and on those 10 minors, we found out that 2 of those minors were pregnant. 5 sospek ang naaresto ng NBI, 2 Chinese national sa may-ari umano ng fish cages at 3 Pilipino na mga katiwala, habang may 7 nakatakas kabilang ang 2 Pinoy. Bukod sa child labor, nais din ng NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon patungkol sa pagtatayo ng fish cages malapit sa Sual Power Plant. May implication ito, may possible implication dun sa ating national security, considering that this can disrupt or sabotage the operations of a major power source. And we are nearing a national event. Baka mag-cause ito ng power blackout if this was not immediately acted upon. Ayon kay NBI Special Task Force Division Chief Attorney Jeremy Lotok, nai-report na rin ng Sual Power Plant ang pagtatayo ng fish cages dahil sa may isang insidente na naapektuhan nito ang kanilang operasyon. They were operating outside mariculture zones na tinatawag. Since malapit ito sa Sual Power Plant, there were complaints from the plant itself about these mushrooming fish pens because of these fish gills. And in fact, yung jellyfish na dumami sa area na yon, yung mga bangus na nakatakas sa fish pens, nag-cause ito ng epekto sa cooling off ng power plant na nagkaroon ng Luzon-wide blackout. Kasama din sa iimbestigahan ng NBI ang mga nasa likod kung bakit pinayagan ng pagtatayo ng nasa 1,400 fish cages sa naturang lugar. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalabas ng temporary restraining order ang Taguig Regional Trial Court upang atasan ang Makati City na tigilan ang pagbabawal nito ng access sa mga government-owned facilities na sakop ng mga EMBO barangay. Batay sa court order na inilabas kahapon May 5 ni RTC Taguig Executive Judge Laura Lee Cruz Datahan, ipatutupad na ang pinal na desisyon ng Supreme Court na nagsasabing ang mga EMBO barangay ay nasa territorial jurisdiction ng Taguig City. Kasama dito ang mga barangay ng Sembo, South Sembo, Kumembo, East Rembo, West Rembo, Pembo, Pitogo, Post Proper North Side at Post Proper South Side. Ang mga pasilidad naman na hindi pwedeng ipagbawal ng Makati ang paggamit ay ang mga health center, covered court, multipurpose building, daycare center, mga parke at iba pang government properties batay sa Proclamation number 518 at 1916. Samantala sa opisyal na pahayag ng Makati LGU, binigyan diin na ang desisyon ng Supreme Court ay tungkol lamang sa jurisdiksyon at hindi ang pagmamay-ari sa mga lupa. Hindi anila sinabi ng Korte Suprema na ang lupa at istruktura na binili, itinayo at ginagamit ng Makati City Government ay ibinibigay sa Taguig City. Inaasahang maglalabas ng Department Order ang Department of Transportation para sa pagpapatuloy ng operasyon ng motorcycle taxis.
Ito ang balita ni Benedict Samson live. Magandang gabi, Benedict. May babaguhin ba ang DOTR sa existing guidelines para sa motor taxi sa ilalim ng ilalabas na kautusan? Magandang gabi, June. Ito nga guidelines na ito na ilalabas ay ayon nga kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon ay alinsunod sa iniutos sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Taong 2024 pa dapat matatapos ang pilot program ng motorcycle taxi at dahil sa nalalapit na ang pagsasara ng kasalukuyang Kongreso ay kinakailangan ng umaksyon ng DOTR para rito. Sa isang pahayag, sinabi ni Dizon na kinakailangan kasi ng aksyon ng Kongreso ang permanenteng solusyon sa patuloy na pamamasada ng mga motorcycle taxi na pinakikinabangan ng karamihang mananakay. Samantala sa isyu naman ng pagbabawas ng bilang ng mga papasadang Move It Rider, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi na muna ito maipatutupad matapos nga ang kanilang inihaing motion for reconsideration. Nilinaw din ng LTFRB na hindi naman buong operasyon ng Move It ang ipatitigil at may espesipikong lugar lamang. Para maging malinaw din, ang desisyon kasi ito, hindi pinahihinto sa operasyon ang Move It. Ang ipinahihinto lang ng Technical Working Group ay yung operasyon sa Cagayan de Oro at Cebu. Bakit? Kasi ang sabi ng Technical Working Group, wala silang permit doon. Yun, nagpaalala naman si Secretary Dizon sa mga motorcycle taxi na kaakibat nito nga patuloy nilang pamamasada yung makapagbigay sila ng maalwan at ligtas na pagbiyahe para sa kanilang mga pasahero. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa publiko na maaaring pumasok muli sa atmosphere ng mundo ang piraso ng Long March 12 rocket ng China ngayong araw. Ayon sa OCD, nakaschedule ang launch ng rocket ng China mula sa Hainan bandang 6:57 p.m. hanggang 7:47 p.m. kaya dapat maging alerto ang publiko at maritime operators sa posibleng pagbagsak ng debris. Maaari itong bumagsak sa designated drop zone sa tinatayang 21 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 20 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef Natural Park. Babala ng Philippine Space Agency sa publiko, huwag kukunin ang rocket debris dahil maaaring may maiwan ditong toxic substances gaya ng rocket fuel. Dapat anilang i-report ng publiko sa mga lokal na otoridad kung meron silang makitang rocket debris maging sa tubig o sa lupa. Isang sasakyan ang nasunog habang nagpapakarga ng gasolina sa Albay. Bumalik naman sa Calibo International Airport ang isang eroplanong patungong South Korea dahil sa power bank na nailagay sa check-in luggage. At 42 bahay sa Zamboanga City na abo dahil sa sunog na pinaginilaang sinadya. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Albay, isang van ang nasunog habang nasa gasoline station kaninang umaga sa bayan ng Kamalig. Batay sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagliyab ito habang nagpapakarga ng gasolina. Sa video ng isang netizen na si Joshua Tena, makikita ang makapal na usok mula sa nagliliyab na sasakyan at sa gasoline pump ng gas station. Naideklarang fire out ang sunog bago mag alas 10 kanina at wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sa Aklan, isang eroplano na dapat sana'y papuntang South Korea noong May 2 ang bumalik sa Calibo International Airport dahil sa power bank na nailagay ng pasahero sa check-in luggage imbes na gawing hand carry.
Matapos ang nasa ilang oras na flight, nakabalik ng ligtas ang eroplano sa Calibo International Airport at agad kinuha ang power bank sa bagahe ng pasahero. Dahil sa insidente, muling nagpaalala ang airport authorities na dapat ipagtapat ng mga pasahero kung anong electronic devices ang nakalagay sa kanilang bagahe upang hindi magkaaberya sa biyahe. At sa Zamboanga City, nasa 42 bahay ang natupok mula sa sunog na umabot sa third alarm kahapon sa Mercury Street, Barangay Tumaga. Tinatayang nasa 3.75 million pesos ang kabuuang pinsala na iniwan ng sunog ayon sa mga bumbero. Sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, wala namang nasawi sa insidente pero isang matandang babae umano ang agad na isinakay sa ambulansya para sa paunang lunas. Isa sa tinitingnang dahilan ng sunog ang arson o sadyang pagsunog sa mga bahay pero patuloy pa itong iniimbestigahan. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa mga biktima. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na pambato na Pilipinas na si Krishna Gravides para sumabak sa gaganaping 72nd Miss World Pageant na idaraos sa Telangana, India. Sa kanyang pagbiyahe, nangako si Gravides na lalakad siyang puno ng pag-asa at bitbit ang kanyang layunin na ipanalo ang Pilipinas sa nalalapit na Miss World Pageant. Sa isang post, nagbigay ng makabuluhang mensahe ang kandidata at sinabing dala niya ang pangarap, pag-asa at pag-ibig ng Pilipinas. Gaganapin ang Miss World 2025 sa darating na May 31 sa High-Tech Exhibition Center sa Telangana, India. Binigyang pakilala ang mga Korean artists na nagpahanga sa publiko sa telebisyon at teatro sa 70 or 61st Baeksang Awards na ginanap sa COEX Seoul kahapon, May 5. Itinanghal na Best Actor si Joo Ji-hoon para sa series na Trauma Code, Heroes on Call, habang si Kim Tae-ri bilang Best Actress para sa Jonghyun, The Star is Born. Sa film category, nakuha si Jo Jung-suk ang Best Actor Award para sa pelikulang Pilot, habang si Jun Do-yoon ang Best Actress para sa Revolver. Ang grand prize sa TV category ay napunta sa Netflix series na Culinary Class Wars. Samantalang ang Harbin ay nagwagi na grand prize at itinanghal na Best Film. Big winner din ang popular Netflix series na When Life Gives You Tangerines na ginawaran ng Best Drama Award. Bukod pa sa pagkapanalo nito ng Best Supporting Actor, Best Supporting Actress at Best Screenplay. Samantala, nakamit ni Byun Woo-seok at Kim Hye-yoon ang Prism Popularity Award para naman sa kanilang pagganap sa popular drama na Lovely Runner. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Higil po doon sa motovlogger na issue na yan, sabi po ni Cesar Bercasio, sincerity is the key to forgiveness. Tapos sabi nga naman nung si Man Jimmy ba yun? Yung lalaki, no? Oo, yung na-upload yung kanyang video kasi, di ba? Inunan siya. Dapat na lang yung personal na lang na humingi ng tawad. Yun yata yung parang gusto nila nung umpisa na hindi na bigay at idinaan sa social. Tsaka sa mga vlogger siguro maging sensitive din kasi mayroong batas, di ba? Na Privacy Act. Hindi ka pwedeng mag-upload o ng video na walang consent yung taong nandoon sa video mismo. O yun ang pinakasentro mo ng topic mo, di ba? At saka may issue yan ng road rage. Di ba? Sa dami ng nangyayaring road rage incidents, doon mo makikita kung gaano kadisiplinado yung mga tao. Totoo naman na hindi natin makokontrol minsan yung mga ibang sasakyan sa paligid natin. Pero makokontrol kasi natin yung emosyon natin. Kung paano tayo magre-react doon sa scenario. So kung kaya nating, alam mo yun, wag nang makipag-away, resort to peace, and wag nang, alam mo yun, road rage, kumbaga,
mas makabubuti. Sa dami na nga ng problema, sa dami ng mga makikita nating dapat Diba? maganda siguro suggestion lang naman. Oo, Maganda siguro i-content natin yung good vibes, yung magpapalaganap ng love, hindi ng pagkakabahagi o ng hatred, di ba? Kaya sana maging mas responsible tayo sa ating mga posts. Sige. Sabi naman ni Del Toto tungkol to dun sa nakakalungkot to, no, yung nangyari noong, actually birthday ko ata to, May 4 Linggo. nangyari. Oo, nung birthday ko to. May 4 dyan sa NAIA. Sabi niya ay just because of corruption and stalling bollards for safety precautions, someone lost their lives. Someone must take responsible for this. But gusto niya someone has to be responsible. Pero hindi pa naman po kasi napapatunayan talagang corruption yun. Maganda i-ano natin yun sa punto na yun, di ba? Hindi ko naman tinututulan yun. Yan po ano nila lamang. Komentaryo ng ating kausi. Pero maganda dun. Maganda talaga matibay yung bollard. Kaya kasi nga safety bollard yun. O 8 million yun ha. 8 million yung bollard na yan. Talaga nakabaon yun. Para nga, kasi siyempre, sinasabi nga ang kagandahan kasi talaga ng manual sa automatic. Ang manual kasi hindi marabang mangyari kasi mamamatay yung makina mo pagka nabitawan. Pag mali ang apak. Yung clutch mo. Kasi siyempre, hindi siya naka-engage Diba sa manual Pag automatic kasi nakakalimutan, di ba? Minsan, naka-drive pala, o yan, i-handbrake lang, di ba? Nakakalimutan. Pag baba ng handbrake ngayon, diretso Tapos agad kapag yun. nagpanic ka, akala mo breaking Yeah, apakan mo, acceleration. Although may mga vlogger din na user ng may nagmamay-ari ng ganung uri ng sasakyan, ganun mismo yung brand ba yan, ang tawagin? Oo. Ganung model o kaya alam nila may mga safety features nga yung ganoon. Pero depende rin pala sa mga variant yon. Depende na halimbawa, 'di ba pag may nakitang nagda-drive ka, meron yung obstruction, mag-aano yung sensor noon, be-brake ng kusa, 'di ba? Parang ganoon. Kaya nga lang siyempre hindi daw lahat ng mga ganung model at iba-iba rin yung variant na may ganung safety feature. Parang siguro kung top of the line or entry level pa lang, baka yung top of the line yung gano'n. Kaya lang, nasa driver pa rin talaga ang nun. Kasi halimbawa, may mga ganung feature. Pag tinapakan mo yung accelerator, ang masusunod yung driver, hindi yung computer. Ganun po Tsaka yan. hindi ako sure may nabasa lang ako. So please correct me if I'm wrong. Ang sabi, nakatsinelas daw. Yung nagmamaneho. Di ba bawal yan sa Lalo sa mga public utility Oo, vehicle. tsaka pag kumukuha ka ng lisensya, alam ko isa yan sa sinasabi. Kasama Kasi yan. nga, Exam. delikado. Ba, kasama ba sa exam yun? Oo, naalala ko yun bawal ang tsinelas. Yung hindi nakadikit sa paa mo, di ba? Bawal yung ganyan kasi nga, delikado, baka sumabit Kaya nga iba nakatawag nila driving shoes, di ba? Kasi may ganun yun, di ba? Oo, para Madaling komportable. Tsaka kapit sa paa mo, di ba? Eto, mag-shoutout na tayo. Shoutout po sa ating mga kausi na sina Vladimir, lagay nga natin, De Leon ba yan? Ayan, Vladimir De Leon, Renato Gregorio at Billy Marasigan. Gayon din kay Edward Labastida, Jezreel Versede at Joel Entiliganto. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, TikTok, X at Instagram accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Samuel 2:7 na nagsasabi, "Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming ilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.